4:00 na po ng madaling araw, November 9. At wala nang kuryente dito sa amin. Ang lakas na ng bagyo. Tumutulo din, oh. Medyo maliwanag na po kasi 4:00 na po ng madaling araw. Sa bubong naman, ayan. Tumutulo din dito sa loob. Nagkakape si Intoy. Ang bagyo po ngayon at nagtingin kami sa weather forecast. Maglandfall po siya sa Catanduanes. So signal number, maglalandfall na, malapit na. So signal number 4 sa Catanduanes at dito naman sa amin sa Bicol region ay signal number 3. At update sa dagat, ngayon po ay low tide. So bumaba yung tubig. Pero yung hangin, grabe ang lakas. Yung ulan naman, hindi ganon, pabugso-bugso. At alam ko hindi pa yung hangin dahil yung pagkakas malayo. naririnig niyo po ba? Grabe. Hangin na malakas. Kanina pa naman kami, nananalangin. Hindi kami napapakali. Nabangon. Tapos, pahinga. Bangon ulit. Kasi pag nakakaramdam kami ng hangin na sobrang lakas, parang bumabay yung bumabangon kami dito. Ayan.
Kaya pala, sige, so, kaya namin ilan doon. Kasi mas safe doon sa yung evacuation center. Ano siya, bahay lang din, bahay nung isa sa nakakaangat dito sa buhay, dito sa barangay na to. So, ayun, andun siya at safe doon dahil yung hangin ay maraming nakaharang. Puno, bahay, kumbaga nasa likod siya na itong ito kasi gilid ng dagat eh. Yung bahay na yun, parang hindi mo ganun karamdam yung hangin doon dahil maraming nakaharang. Harangan siya ng bundok na so hindi siya ganun kalakas ang hangin. Hindi kagaya dito naramdam mo talaga yung hangin dahil gilid ng dagat. So mas minabuti namin na dalhin na lang si Genzo doon. Pero para sa akin ayoko sana kasi syempre gusto ko magkakasama kami tatlo. Gusto ko nakikita ko yung anak ko. Ang iniisip ko lang din naman mahirap pagka hindi naman sa sana malagpasan to o bagyo na to. At alam ko naman nalalagpas yung bagyo. Pero sana hindi ganun ka yung pinsala dito na iiwanan. So, mahirap pagka may kasama kang bata so mas minabuti namin na i-save si Genzo. Nandito naman si mama, si ate. So, at least kami ni Ika ay kung ano man ang mangyari, kaya namin. May motor naman na para mahirap pagka may bata. Sabi ko sa kanya, doon na siya, kaya mama, at ako na lang magbabantay dito sa bahay, ako na lang mag-ano dito sa bahay, at titingnan ko, ayaw niya kasi gusto niya sumama daw sa akin para may kasama daw ako. Pinipilit ko siya na doon na lang para doon si Genzo, maano niya, ayaw niya. So ayun, ito yung sitwasyon namin. Sa ngayon, alam ko malayo pa yung bagyo. Pero damang-dama na yung dito. Pero naglalandfall na sa Catanduanes. Naglalandfall na sa Catanduanes. Kasi signal number 4 sa Catanduanes. Signal number 3, Camarines Sur. Tapos sa ibang lugar pa. Ngayon, sobrang lakas ng hangin. Ingat-ingat po tayo. Ayan, sa mga nasa Catanduanes. Ingat po kayo dyan. Pray, panalangin. At wala namang imposible sa Panginoon Diyos. So, yun, pray lang kami ng pray ni Mika. Gusto, sana naman,
Basta, lagi kami pray na sana yung safe ang lahat. Kasi alam ko hindi lang to bagyo na karaniwang dumarating sa bansa. At ngayon ay na siya super typhoon na. Super typhoon. Parang halos hindi nagkakalayo nung Yolanda. At ang Yolanda nangyari November 8 din. Ito naman November 9. Super typhoon din. So nakakatakot. Binato ko, natatakot ako ngayon. Ngayon ko lang naramdaman na alam mo yung bumagyo na parang natatakot ako. Kasi dahil sa karanasan na rin sa Yolanda, maraming bagyong na parang parang hindi ako ganun pero ito ngayon natatakot ako. Sinabi ko kay Nika, sabi ko sa kanya, parang hindi ko naiintindihan sarili ko. Parang ngayon lang ako natakot sa ganitong laban. Pero sabi ko, sige lang, manalangin tayo para wala namang imposible sa Panginoon Diyos. So yun lang, mamaya update po namin kayo ulit sa sitwasyon dito at kalagayan dito. Sobrang lakas ng hangin. So ang oras ay alas 5 ng umaga. Ito pa rin. Ayan. Ang hangin. Ito bandang likuran. Bahay. Ayun. Ini guys, pinatulog ko muna dahil kanina pa yung gising at hindi nakakatulog. Sabi ko kanya, matulog muna dahil umaga naman na. Ayun, pahinga. Ako na doon nagpabantay sa Ay, hirap. Kakagan ko sitwasyon. Yan, bawat tinitingnan ko kung may umaano na bubong, yero, lumaangat, tinitingnan ko bawat kalamong. Hirap. Balikan ko po kayo ulit. Ayan po, alas 7 ng umaga. So ayan,
sitwasyon ngayon dito. Malakas pa rin hangin. Oo nga eh. Yung inarang namin, wasak na. Yung bahay ni Pero Rusi, ayan o. So ayan, good morning po sa atin lahat. At yun, alas 7 pasado ang oras ngayon. So malakas pa rin ang hangin. At ang pagkakaalam ko ay ang bagyo ay halos nasa tapat na rin. Ayan, yung Bicol. Yung hangin niya kagabi ang lakas ng hangin, sabay malakas din ang ulan. Yun, galing ako dun sa Boboyan. Tinignan ko yung baboy. Ngayon bumalik ako dito sa bahay kasi tinanong ko kay Nika kung asan ng pagkain ng baboy. Sabi ni Nika nandun daw kay mama. So, papakainin ko na rin at pakita ko rin sa inyo sitwasyon doon. Ang tubig sa dagat ay lumaki, tumaas. So, ngayon mag-check din ako sa weather, baka mamaya ay lumakas pa to ng bagyo. So, kailangan kong ilipat yung baboy o kaya itali na lang muna sa basta malayo lang sa dagat. At ngayon, ito sitwasyon. Pero, taas pa rin ang hangin. So, ngayon pupuntahan ko doon sa grabe, ang lakas na itong bagyo na to. Ayan, pakita ko sa inyo mamaya. Yan o. Baboy banda. Grabe lakas. Ayan, lakas ng hangin, no? Putol na.
tangkal. Oh, na ano na siya. Ano? Ay, napakain ko na yung baboy. Ay. Lamig. Grabe na, lumakas na. Lambot yun. Grabe yung dagat. Abot na doon sa ano, kabahay nila, may salbe. Yun po yung bahay nung gumagawa dito sa amin. Yung ano na ng dagat. Yung kusina nila, dagat, ano na ng dagat. Binalik na namin dito yung Durabox, pero tingnan nyo po, basa na siya, oh.
Kasi wala na, ay, tulong-tulo na din. Oh, grabe yung kwarto. Basang-basa na. Dito, oh, kasi dito naman galing yung ano. Baliktad na yung hangin. Tapos yung baboy namin, yung kulungan, inabot na siya ng tubig. So, nilipat ni Intay tsaka ni Papa yung mga baboy dun sa kabilang kulungan ng pinsan ko. Kasi, ano na ng tubig yung ano, kulungan. So, ito, wala po kaming mapag-anuhan dito. Kasi lahat basa na. Pati dito sa isang kwarto sana. Kaso yun nga lang po, basa na din. Andito yung mga ano gamit. Ito, pinalagay ng kapitbahay. Kasi yung bahay nila daw grabe ang tulo. Tapos nahulog pa yung una na. Pinalagay ng kapitbahay yung upuan nila. Kaso tumutulo din, oh. Grabe, sobrang lakas. At nabaliktad na yung ano, yung hangin. Kaya yan, pumapasok na yung ano, tubig, yung ulan. Diyos ko. Nakakatakot. Ayan. Si Nika ay lilikatin ko doon. Tapos ako na lang muna dito. Grabe ko ang lakas ng hangin. Ang oras ay ano, alas 12 ng tanghali. Patuloy yung ano, patuloy yung panganalasa ng bagyo. Ang lakas. Nabaliktad na yung hangin. Naghabagat. Ayan, kanina yung hangin papunta rito, ngayon papunta na ron. Ayan. So ang oras ay alas 4 ng hapon. Pero ayan pa rin, no? Mula kanina umaga hanggang ngayon. Tapos yung dagat ay bumaba. Ayan, o. Kita ba? Ay, yung dagat andun na. Kanina andyan yan sa ano, sa may bangka. Ngayon andun na, o. Sa bahay ang dilim. Papa. Yan na yung kwarto.
Naabot na ng tubig. Ay, naabot. Ulan pala. Ulan. Pinasok ng tubig. So, ayan. Ayan na yung sinika. Ayan, ayan sinika. Lang. Dadalhin ko po to sa doon sa mga nag-evacuate. Kasi may maraming mga bata. Halos lahat ng tindahan sarado. Ngayon, meron naman kami dito grocery nito, di ba kahapon? So, share natin doon. Tinapay, palama, tapos dilata, magdala din ako ng dilata. Kaya may kape doon? May kape naman doon. O yan. Yung dadalhin niya. Kaso wala akong naluto kung ano ngayon po eh. Ha? Magdala ka na lang din ng dilata. Si Kenzo, kumusta doon? Okay naman, hinahanap ka. Mga noodles, pansit canton. Huwag na kanton to. Okay na lang may sabaw pa eh. Ah, okay. May sardinas ka ba na binili? Ay, wala. Wala? Wala ba? Wala yata eh. Ito na lang. Tapos yung scabitsi. Ayan. Ano? May kape Etong naman. homie. Asan? Ito, dito sa gilid. Dito. Ayan o. Ayan. Ano yung iba? So, ayan para ako po Yan ang kagandahan pagka nakapag-grocery ka. Kasi, lalo na ngayon, wala talagang tindahan na bukas. Yan, sa ganitong sitwasyon, kahit pa paano may makukuha kang pagkain sa pagkakataon na kinakailangan. So, malaking bagay na kasi ang mga tindahan ngayon sa Rorado. So, ayun. May ano pa dyan lang, plastic na malaki. Ha? Plastic? Plastic na malaki? Yung dalawang flashlight at yung iniwan ko yung dalawa. Okay. Para may ano pa Wait dito. lang padala. Kasi kami okay lang. Okay lang naman. So ayan, magandang umaga po sa ating lahat at kakatapos lang ng bagyo. Kami ay naglilinis dito sa bahay. Ayan, yung kwarto namin punong-puno yan ng dahon tsaka tubig. Ngayon, nalinisan na ni Intoy. At dito naman sa kabila, ayan, ito na yung mga dahon. Kalat, grabe. Ayan. Tapos, ito, topic bahay. Kasi may mga nasirang bahay. Ayan, dyan. Yung mga nagkukumpuni na. Ayan, sira na. Grabe yung dinulot ng bagyo ngayon. Ay! Ayan, kuha natin dito. Ayan, sira din. Daming kalat to galing sa dagat. Ayan. Ano na yung dagat, banayad na. Ngayero, grabe. Umabot dito yung tubig. Banayad na yung dagat. Mga bahay nagkasira-sira. Sira naka siya, tagilid. Kumusta po? Saan po ka mo naglikas? Duman sa kami sa high school. Sa Dibilya? Pero mo baga kami bata duman. May ambon. Yan baga pati duman Ay po mami. Kasi sana ang kanto dyan ba? Kanto.
Grabe. Yan na, sira. Sira ang mga bahay. Ito wala na. Ito yung inabot talaga ng dagat kahapon. Dito, grabe. Yan, wash out. Sira. Nabot kasi ito ng tubig dagat. Hanggang dito yung dagat. Dito. Yan yung sa amin naman, yung bubong namin halos matanggal na. Yung mga nakapako, buti na lang yung ano, mga pako. Parang ang haba na ulit. Parang ano, pero buti naman hindi bumigay. Ayan. Pero yung kalat talaga as in. Grabe. Doon din sa may kila mama. Ang dami ding na tuklapan ng bahay. Ha? Pasok natin dito. Tapos, ano? Brown out din po ngayon at hindi namin alam kung kailan magkakaroon ng kuryente. Sabi, mga 2 linggo daw. Mga 2 linggo, umabot ng 1 buwan. Ang lakas ng hangin. Linis na. Gaba lang mga ano net, harang tapos ang nililig grabe pa. Pasok namin to. Wait lang, punasan ko lang kasi ang dumi sa ano, baba. Pasensya na po kayo sa aming camera kasi ang gamit ko ay yung cellphone ko. Yung cellphone ni Intoy ay low bat. So hindi po namin ma-charge kasi wala man kami sasaksakan mamaya at pupunta kami ng ano, ng sentro. Sana lang ma-charge namin kahit sa 7-Eleven kasi di ba po malabo. Malabo yung camera nito. At maglinis lang kami dito. Kasamahan niyo po kami. Kahit na maraming ligpitin na importante, Ligtas. ligtas, buhay at malakas. Yan. Sana kayo din po ay ligtas. At sana dun sa tatamaan ng tinamaan ng bagyo, sana hindi ganun ka, ano, yun ang ano namin, kahapon pa. Kasi sa totoo lang kahapon, habang sinasalan ka ng bagyo, alam ko talsik lang yun sa amin dito pero sobrang lakas. Kaya Umabot kami iniisip ng namin, ano. paano pa kaya yung tatamaan na itong bagyo? Yung Sa ano atin, talaga talsik tumbok, na. no? Kaya sabi namin sana naman na hindi ganun ka ano, yung pinsala. Kasi dala na tayo sa mga ano sa mga nakaraan na nangyari sa Cebu. Yan. So, yun. Pasalamat na lang din kami dahil siyempre yung tama ng bagyo dito sa amin ay talsik lang. Pero kahit na ganun, talsik lang, sobrang lakas halos. Ayan o, yung mga pako. Hindi ka, kita ba yung mga pako? Halos umangat na din eh. Ayan Sabi o. ko nga sabi ko pag ito inabot pa ng madaling araw tong hangin na to na nagabagat, Talsik yung bubong natin. liparan tong bubong na to. So ano yun to, ibabaon ulit yung mga pako? Tingnan mo naman, nakaangat na lahat. Oh. Hindi yan nakaangat lang dahil Bakit ito hindi? Oh. Ito lapat na lapat. Yun, tingnan mo. hindi, lapat din naman siya. Hindi yan kasi eto, ang pinagpapakuan niya yung nakaumbok. Ayan o. Yan o. Kaya ganyan yan. Bakit yung isa hindi naman? Yung kabilang bubong. Ito, hindi naman angat yung mga pako. Lapat sila. Doon mo silipin sa kabila. Ganun yun. Ganun ba yun? Kaya, yan yung inaano ko sa kanya kahapon pa na to. Baka mamaya.
Busy ang lahat. Busy ang lahat sa paglilinis. Paglilinis. So sana makapag-upload tayo mamaya at Sana. para Sana hindi naapektuhan ng internet dahil pag naapektuhan ng internet, ay syempre, hindi tayo makapag-upload. Sana hindi apektado ng internet. so ayan, maglinis po muna kami at balikan namin kayo maya-maya. Pasensya na po kayo sa camera at medyo malabo. Tara, ma. Yan.